Nag-vlog ako, guys. Hi, guys! Nag-grocery ako ngayon. Hi! Pang-merienda. May nagre-review. See you later! So guys, partida. Anong kailangan ko bilhin? Ubus na aking candies. Ano na bibili ko? So ito, kinakain ko habang nagre-review. So I have no time yun ako bumili ng aking for A few moments later. So guys, hello, karating ko lang sa dorm. Nag-grocery ako guys for the month of November na to para hindi na ako labas-labas ng dorm. And pupunta dito yung mother ko kaya kailangan may pagkain ako sa loob ng kwarto ko. At may lalakaran pa ako, magpapaprint pa ako ng review materials ko and bibili pa ako ng scrub suit. I don't know kung bibili pa ako ng scrub suit. Bibili pa ba ako? Well, yeah, bibili ako ng isang pair. Ang pagod guys. Pagod na yung katawan ko kasi katapos pa lang ng board exam. Board exam. Pre-board pala. Answering 1,000 question. And ito, all alone. Hirap talagang mag-isa guys. Ikaw lahat gagawa ng para sa'yo. Ikaw ang mag-grocery para sa'yo. Ganun talaga ang buhay. Thanks to my father working abroad na sinusuportahan ng aking pag-aaral sa review center. And yeah, so tired. Maya-maya, papahinga muna ako. Anong oras na ba? Super pagod. It's 2. Alis ako ng 3. Bibili ako ng scrub suit. At magpapaprint ako ng material ko. So, nag-miss ako yung araw kasi napagod ako. But then, busy pa rin ako. Nag-miss ako hindi pumasok kasi ang tired talaga. 2 araw kami nag-pre-board. And, ngayon, nag-grocery naman ako for the month of November. Ito, medyo marami kong grocery. Kasi pagkain, kailangan marami akong pagkain. Dapat hindi ako magugutom sa bago mag-board exam. At pupunta dito yung parents, yung nanay ko. Dapat may pagkain ako at masabihin nun, wala akong pagkain. Nasaan ang pera ko? Ba't hindi ako bumili ng pagkain? Stocks dito. So, yeah. Ito. I will gonna show you what I bought, but in a couple of minutes, magre-rest muna ako kasi I'm tired na. So, yeah guys, see you later. So, yeah guys, it's November and nagpahinga na ako at nagawa na ako ng whole haul for the November grocery budget. Yun lang isang review. At ayokong
na maglalabas-labas. Gusto ko may stock ako dito. Nilagay kasi ako mga pagkain. And since mataas yung room ko, yun, sabi ng mother ko, mag-stocks na ako para hindi ako mahirapan. So, yung pinaka-importante kong binili yung mga essential, mga tissue, hindi na ako maglabas-labas ng dorm. So, actually, ang grocery ko ngayon medyo malaki. Medyo nakamahal. Pero, yung grocery ko is 1,200 ngayon. Because of mga tissue, wala na kasi akong tissue, towel tissue. Kasi hindi ako ng basahan ko. Ayan. Sabi ng mother ko, wala akong dito, pagkain, everything na gamit ko. Hindi ako ng tissue na refillable. Para refill ko na lang yung refill. Tapos, towel tissue para sa CR. Kasi ayoko yung bowl is mabasa, wet. Yung CR ko, gusto ko dry siya. Kaya lagi akong may towel tissue at yung bowl ko, nilagyan ko na talaga siya ng towel for that. Para pag nasa shower ako, hindi siya nababasa. So, gusto ko lagi dry siya para hindi masyado prone to microbes. Kasi pag wet, maraming pupunta, mga, bacteria. Ayun, nakalimutan ko. Nakalimutan ko bumili ng Lysol, pero wala naman yatang Lysol dun. Mercury drug na lang ako pupunta. So, as usual, bumibili ako ng napkin ko. Just to be ready, lagi ako may stock. Anti-liner. Para pa, hindi ako maghihingi. Nakakahiya, naubusan ka ng mga ganyan, tapos hindi ka sa kapitbahay. Hindi ko pa yung na-experience, pero ako nahihingan sometimes. So, alcohol, 70%, naubos na yung alcohol ko. Pero itong alcohol naman na to ay nauubos ko, 6 months ko ba ito ba maubos? Since naubos na yung lagayan ko, re-refillan ko na lang. Ngayon lang ulit ako bumili. June ako last bumili nito. Kaya alam ko na 6 months ko ito bago maubos. And then, ngayon lang ulit ako bumili ito, 6 months ko na ito bago maubos. Yung cotton buds. And yung masaya ako palagi ay shampoos, refill, and conditioner. Yan, ito. Ngayon lang ulit ako bumili. Actually, hindi po ako nagpapaganda ng Actually guys, wala po akong ibang pinapahit sa face ko, kundi Eskinol o kaya yung Garnier na cream. Then, sometimes, ako Maxipil na yung isa. Pag may pimples ko lang ginagamit. Pero araw-araw, ginagamit ko po ay Eskinol lang. Hindi ako nagpapaputi or anything else. Yung sabon ko, hindi rin ako nagpapaputi, guys. Natural na soap, guys. So, all about me is natural. Yun, kasi my skin. Yung skin ko, marami akong mga antawag dito, mga pikas na maliliit. Kasi nagmana yung skin ko sa lola, sa melendres, guys. Kaya yung skin ko, parang kita mo, wala akong mga stain, ganyan. Pero pag nakita mo, in personal, pag pinokos mo, marami akong mga pikas-pikas. Kasi nagmana ako sa melendres at sa Rodriguez. Sa lola ko side. Sa father's side. So, yun guys. Yung kinakain ko dito as usual guys. Hindi na ako bumibili sa Melissa. Pag may gusto lang ako kakainin ko, then pupunta ako sa bakery lang. Pag hindi sa Melissa bakery, kasi sa Melissa wala nang ibang bread doon. Mahilig ako sa bread. Hindi naman ako mahilig sa chichirya guys. Sa bread ako, since bata pa ako, bread na yung binibigay sa akin ng magnanay ko. Kaya bread ko, bread lang ako. So, pag nagsawa na ako sa mga cookies ko, crackers ko, punta ako sa bakery malapit dito. Bili ako ng mga tinapay na 12 pesos. Yung may iba naman ng lasa. Tapos, ayan, water. Yung kinakain ko, binabaon dito sa reduce school. Nagbabaon ako isang piraso nito. Araw-araw nagbabaon ako. Then, Skyflakes na chocolate. Isang piraso. Sa cookies, nagbabaon. Napali na ako bumili doon. At hindi na ako gumastos pa. Gagasin ko na lamang ay pamasahe at yung binibili ko pang lunch.
bumibili na rin ako ng, hindi ako mahilig sa Nescafe guys, kasi yung Nescafe nagpapalpitate ako. Kaya nakadiscover ako, great taste na crema ang aking inaatupag na inumin pag nag-aaral ako. Great taste white crema. Yun ang aking 20 pieces twin pack na binibili for 1 month yan guys. Tapos, bumibili din ako ng breadstick, garlic parmesan. Mga ano to, 6 pieces yata. Kasi guys, bumibili din ako ng ibang breads, breadsticks. Bumili ako ng 6 pieces para kung halimbawa, nagsawa na ako sa skyflakes and buttercream na binabang ko sa school. Iba naman ako matitikman. Bumili ako ng skyflakes. The best na skyflakes kahit anong mangyari. Pag gutom ka or sometimes at school, ito kain lang ako nito. Ayan lang. Then, laptops. Pag kailangan ko ng sugar, pag nagle-lecture, previous school, ito, laptops ako. Kaya, meron ako mga jar dito. Bumili na talaga ako ng jar para paglagyan nito, repeat ko lang ng refill. Para din ako bumili doon, din ako lumabas. Tapos, Mount Tomas, guys, ito. Ito yung pagsasawan ko. Favorite sasawan, guys. Mount Tomas, sarsa. Favorite yung sasawan. Tapos, candy. Sa bahay din, pag kami nag-grocery, box din kami sa mag-grocery. At, hindi namin kinakalimutan ang candy kasi minsan malansa din ibang pagkain. Then, bumili ako ng grab nuts, almond. So, meron kaming tanim nito sa bahay. So, hindi pa siya malaki. Nagaling sa akin. Bumili ako ng 5 pieces nito. Para sa pag ako nag-aaral sa madaling araw. So, ito, then gatas. Guys, ang bilis. Grab nuts siya na. Grab nuts ang pangalan niya, almond siya, toasted. Gatas at yun ang inakain ko pag nag-aaral madaling araw. Then, Toby mix nuts. Ito. Mix naman siya. Kasi may mix siyang nuts. Kasoy naman siya. So, yun. Yun ang binili ko. Para sa grocery ko. At may binili pa ako pero hindi ko na-upload ito yun sa ano. Sa isa kong YouTube yun sa art ko. Yeah guys, ganito ang buhay ng isang reviewee. Alangan naman na hindi ka mag-stock sa kwarto mo ng pagkain, kailangan mo kumain habang nag-aaral ka. Kaya taba ko, diba? Kasi alam nyo guys, guys, mga ka-vloggers, nagsashare ka na sa akin ha. Alam niyo pa pag nag-aaral, lagi yung gutom. Kaya lagi akong may stock sa kwarto ko. Biscuit, milk. Makalimutan ko biling milk. Pero bili din na ako dito. Nakalimutan ko nilang sa labas na nasa. Lagi akong may stocks guys. Kasi pag nagutom ako, di ako kakapag-aral. Sa bag ko guys, alam niyo malaman na bag ko. Pagkain din yan naman. Hindi pwedeng wala akong pagkain. Kailangan may stocks ako. Kaya yan. As you can see sa aking vlog, YouTube vlog, buwan-buwan may uploading ako ng budget grocery ko. Actually, ang budget grocery ko na pagkain is 1,000 a month. Ngayon, napa 1,200 ako kasi gawa sa tissue. So, medyo mahal. Ganyan lang ang binili ko pero 1,200 na. Alam. Can you imagine that? Pero, i-check ko pa to kung talaga 1,267 to, guys. Kasi, minomonitor ko talaga expenses ko at talaga, ayun,
lahat ng expenses ko ay nakalagay sa journal ko. At pag ako'y nakapasa at ako'y nag-work, iipunin ko lahat yun. Ibabalik ko sa tatay ko. Yung nagastos niya sa akin. Kaya monitor ko ng mga expenses ko. Kasi, syempre naman, kawawa naman yung tatay ko. Hindi pa namin napapaayos yung house actually, ayos na sa loob yung house namin. Pero yung sa labas, hindi pa talaga siya fully furnished. Hindi man inaayos pa yung sa labas. Kasi yung money is ginagamit pa sa aking review ngayon. So, ngayon sana makapasa na ako. Makapasa na talaga. Ayusin ko, dinobo ko ng aral ko, guys. Para tapos na ang paghihirap at makatulong naman na ako sa tatay ko. At umuwi na siya dito sa Pilipinas at ako naman ang mag-work. So, yeah, guys. Hope you enjoy watching my vlog. Samahan niyo ako sa aking pangarap. I am a second courser na super hirap pumasa sa board exam, guys. And to think now, I don't know, hindi ko na mag-iisip. Marami kasi mga nagme-message sa akin na hindi ko kilala na nagpapanggap ng PRC or what. Hindi ko maintindihan. Sigad na ng bahala kung si Papa Lord, sigad na nasa taas. Sila lang makakaalam. Kapag siya ang gumawa at nagparusa, hindi nyo magugustuhan. So, yun guys. After this, magpapahinga ako ng 1 hour. Then, pupunta ako at magpapaprint ako ng aking aaralin. I think 300 pages yung papaprint ko. And, gusto ko siyang makita although marami na akong binabasa, ang hirap mag-aral pag sa cellphone siya, naka-PDF. Gusto ko binubuklat ko at inahawakan ko. Ako yung tipo mas gusto ko may aklat akong nakikita at mismo binabasa kaysa sa nasa cellphone at PDF siya. Hindi ko siya matouch. Para tatouch ko lang doon ang daliri ko. Pero for me, pa ako'y nag-aaral, gusto ko matouch yung aklat mismo, yung papel. Gusto kong mas makulayan ng highlighters. Yun ang gusto ko, yung nahawakan ko ng kamay ko. Yun ako mag-aaral. Kaya magpapapunta ko. I think this is 300 pages. So yeah guys, hirap talaga mag-aral. At my age, I am 37 years old. Second courser with master's degree. And I can't believe that I didn't pass the board exam. But I've done my best. Hanggang ngayon, nagsisikat pa rin ako, naiiyak na ako. Bukas, pasok na naman din kami sa review center and final coaching. So, yeah guys, we'll see this time. And hindi naman ako nag-update pa ng YouTube. Maybe this video will gonna be late upload. But guys, yun, 5 days before exam, hindi na ako magpapaka-pressure. Mag-ano na lang ako, magbubuklat ako, babasa-basa na lang ako, pero hindi na ako mag-memorize. Magsasagot na lang ako. Hindi na ako enter ng school kasi I don't want to pressure myself. Kasi late ako. Dati noon, pressure ako. At talaga may pasok kami doon bago mag-board exam. Baba lang grade ko. So dapat pala talaga, bago mag-board exam, huwag ka nang magpa-pressure. Hindi ibig sabihin na maghahalakak ka, mag-iingay ka bago ang board exam. No, hindi ganun. Kalmado lang dapat ang buong katawan mo, isip and mind. Hindi yung mag-iingay ka, you're free to halakak dito sa door. Kasi may napansin ako dito sa door, may ibang CPA before board exam, halakakan ng halakakan. Oo, di man, ibig sabihin, hindi sila kalma. So, dapat, tahimik lang, you meditate, you calm yourself. Tapos, yun guys, namasakit na ang dibdib ko. Kasi, may nabubuli sa akin, alam nyo, may nabubuli talaga sa akin, napilit niya akong dinandang, pinagtatawanan, alam niya ako'y nag-aaral. Pero hindi ako nagbubuli ng ganun guys. Sinasabi niya, siguro nalaman niya yung credit card, hindi niya alam na bayad
nagpapakalakak siya at pinagtatawanan ako hindi makapasa-pasa sa board exam, second person. Tinatawanan niya ako maigi, guys. At hindi ako makapasa-pasa sa board exam. Ako ang leader sa community namin, COPAR. Leader ako sa research. Officer ako ng class. Hindi ako makapasa sa board exam. At yung nambubuli sa akin ay tawa ng tawa at hindi ko maintindihan. So, hindi ko na lang pinapansin kasi sabi niya, i-focus ko na lang sarili ko sa review at kay Lord at sa parents ko at sa mga madre na naniniwala sa akin dito sa North na I'm thankful na dito ako pinatira. So, yun. Yun ang hindi ko maintindihan. We need to be fair. Ano ba? Alik-alik lang pa yan. Baka naman sila ay nabibiktima na rin noong nambuli sa akin sa probinsya. Baka in the end, wag po kayong pabibiktima doon sa babaeng yun, guys. May nalaman siyang something sa akin na kinakalat niya yun yung credit card at pinagtatawanan niya ako maigi pero di niya alam bayad na ako, guys. So, trying too hard na siraan ako para siya naman ang mapuri. Yun, no? Kahit ako'y, kung baga ganito, nag-master's degree, bakit di ang makapasa-pasa? Siguro mali ang grammar niyan sa Facebook. Do you think na ang base ng board examiner ay yung grammar mo sa Facebook? Do you think na ang basehan ng BONPRC ay yung shading mo? Yung shading mo kaysa sa knowledge mo? Do you believe na actual magaling ang isang tao kaysa sa shading? Kaya hindi yun natin dapat pagbasehan. For me, I am a Master's in Public Administration graduate and pagka-graduate ko nun, tinapos ko kaagad yung nursing ko at nahirapan ako, masyado akong dinigrade. May nadidegrade sa akin na kung sino pa yung mahina sa klase, siya yung nadidegrade sa akin doon, yung time ko na ako'y nag-aral ng nursing. And yeah, guys, nasakit sa dibdib, hindi ako masyado expressive. So ngayon lang ako nag-share sa YouTube. Hindi ako expressive kasi maraming hindi nakakakilala sa akin kung sino ako. Then, pag yung tao na yon na nagsisira sa akin ay nakilala kayo o sanabi nila na ganun ako, kilala ako or something, ay hindi nyo alam naman nakilala ako, mali ang pagkakilala nyo sa akin. So, watch nyo yung YouTube ko, samahan nyo ako sa aking pangarap na makamit ang registered nurse, makapasa sa board exam. Actually, kahit hindi ako pumasok today, nag-aaral pa rin ako. Pero pinapahinga, sinesettle ko lang yung aking katawan, guys. Kasi ayoko magkasakit sa mismo board exam day. So, ayun. May aalis na ako. 30 minutes to go and I am going to rest. And, yeah. Not just for the money, but yeah, for the what do you call this? For the care and love of others, as according to the Bible it says. So yeah, see you in other day or see you later kasi magbibili mo ng scrub suit na white. Wala pa akong scrub suit na white, may color yung mga scrub suit ko. So bibili akong white na scrub suit for the second day ng board exam ko. And yeah, hoping for, guys. Pagod na ako. So yeah, see you later, guys. Please subscribe on my blog. This is Ireka Sosa. I am Miss Isolde and the Miss Art, Mizzy Art. Yeah, subscribe kayo sa aking vlog. Hope makatulong ako sa ibang student na samahan niyo ako sa pag-aaral ko, ma-motivate ko kayo while watching my vlog. I am studying and I video myself kung paano ako mag-aral at hope ma-motivate ko kayo. Please watch my vlog. Please subscribe, guys. And yeah, this is my call. This is Miss
isolde this vlog. Please subscribe on my YouTube. Sorry for the ingay sa labas. I don't know who she was. So yeah guys, see you later. Ng t-shirt. So yeah, see you later. So yeah, nagpalit na ako ng damit guys. At kakain na ako. Ito yung binili kong scrub suit. Ano natin, suotin natin mamaya. At isang rim na pinaprint ko. Mga question siya. Ito yung sasagutan ko next week bago board exam. So, ngayon nagbabasa ako. So, kakain muna ako. Taba-taba ko na, oh, guys. Pag tumataba, lumalaki rin ng boobs. No? Sa may, yung kapitan ng boobs. Sorry, guys. Edit ko na lang sinabi kong tumataba yung boobs. So, kakain na ako at yeah guys, see you later. The next day. So guys, naka 3 songs ako today. So my third song is titled cover Don't Speak by Noel Dow. So stay tuned. This is my third song for almost 8 months not playing my guitar. Kasi yeah. Please subscribe on my vlog. So guys, yes, the third song. This is my theme song dito sa dorm. Oo, may maingay dito. Pero hindi na ako nagigitara nun. Mali pala ako. Almost 10 months hindi ako nagigitara dito sa dorm. Kasi nga maingay. So, I will try to play Don't Speak by Noel Dow. So yeah, stay tuned. Guys, itong kanta na to is matagal ko na itong kinakanta pero hindi ko ito piniplay. As you all know, nag-intermission talaga ako. Since accountancy, kumakanta na ako. Ang first intermission number na kinanta ko is Heaven Knows. Yan ang pinaka-favorite song ko nun. And then, Against All Odds, nanalo ako champion. So, singing contest na Against All Odds sa school sa St. Mary's College. Since then, kumakanta na ako. And hindi nila alam na kumakanta ko kasi I'm more on into dancing. So, shout out to Sophie Paris Marinduque. Ma'am, pwede po ba kung may copy po kayo ng aking intermission number na Love You Like a Love Song, guys. Wala kasi akong copy noong nag-intermission ako, ginanta ko yung Love You Like a Love Song ni Selena Gomez. Nag-intermission kasi ako sa launching ng Sophie Paris Martin sa Marinduque. And ako yung nag-intermission. Wala ako nung copy ng intermission number ng kumanta ko. Sayang, pwede ko sanang i-upload dito sa YouTube. So, yeah. Then, next sa kinanta ko nun kay Bruno Mars. Grenade. Oh, yeah. Show my head on the blade. Oh, yeah. I won't go through all this pain. Take a bullet right through my vein. Yeah, I die for you, baby. But you won't do the same.
watching. Bye bye. See you any other day. PS guys, please subscribe to my vlog. This is Miss Isole